Taliano Royal Family ang pinaniniwalaang may-ari ng buong Pilipinas, kung saan ang tone-toneladang ginto ng pamilya Marcos ay sinasabing nanggaling. Namuno sa sentro ng Imperyong Madjapahit sa isla ng Java, tumungo sa 7,000 isla ng ngayoy Pilipinas bago dumating ang mga mananakop na Kastila. Bagamat wala sa mga libro ng kasaysayan, may mga dokumento magpapatunay sa pagmamay-ari nito. Napatunayan na nga ba na ang mga dugong bughaw ang tunay na may-ari? Ano ang kinalaman ng Marcos Gold sa kontrobersyal na Black Pope? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap. Ipaliwanag ang tanong. Totoo ba? Ano ang Torrens title? Ang salaysay sa pahayagan ng Contact sa artikulong Independent Confirmation of the Philippines Gold ay kontrobersyal na hanggang ngayon sinusubaybayan ng maraming Pilipino. Ngunit tila hindi masagot sa isipan ng marami ang umaaligid na katanungan kung ang pamilya Taliano ba ang tunay na may-ari sa buong Pilipinas. Bukod doon, matapos pumanaw ang sinasabing haring si Luisong Taguian sa edad na 270 years old at isa sa kanyang mga apo na si Prince Lacan Acuña sa edad na 178 years old, pinahiram ng pamilya sa Vatican ang tumataginting na 640,000 metric na toneladang ginto. Ayon sa kwento, 30% nito o halos 200,000 toneladang ginto, kasing dami ng ginto sa buong mundo, ang ibinayad sa dating Pangulong Ferdinand Marcos at sa isang pari. Ganun pa man, marami ang hindi naniniwala sa kwento ng dugong bughaw ng Pilipinas hanggang lumabas ang mga dokumentong original certificate ng titulong T-01-04. Ayon sa papeles na mula sa Royal Crown of England na ang Hacienda Filipina na sumasakop sa mga isla ng Luzon, mga isla ng Palawan, mga isla ng Visayas at mga isla ng Mindanao, kasama ang mga katawang tubig, karagatan, ilog, batis, mga kagubatan, kabundukan at lahat ng nasasakupan ay pag-aari ng Prinsipeng Silacan Acuña Taguian Taliano. Makikita sa kanilang typewritten na dokumento na ito ay binigay ni His Highness King George III of the Royal Crown of England noong buwan ng Enero taong 1764. At ito ay may taglay na Certified True Copy Certification na pinirmahan sa Pasay noong taong 2008. Sa madaling salita, tunay ang dokumento. Magugulat ka kung maririnig mo na ang titulo ay tinatawag na Torrens title. Ibig sabihin, hindi lamang ang lupain ang pagmamay-ari, kasama ang mga gusali, mga bahay, eskwelahan at mga munisipyo. Ayon sa papeles, nararapat lang na nakarehistro sa pangalan ng mga Taliano ang titulo ng mga bahay, apartments at condominium sa buong Pilipinas. Kasama rin sa Torrens title ang mga shopping centers ng pamilya ni Henry C., mga hotels ng mga Ayala, subdivision ni Manny Villar, patubigan ni Henry Razon at mga bahay ng Pangulong Duterte, mga bahay ng mga senador at bahay ng mga kongresista, kasama ang mga bahay ng buong pamilyang Marcos, pati mga sakahan, mga palaisdaan at mga dam. Ayon sa titulo, ang lahat ng ito ay inutos ng hari ng Inglaterra na ipangalan kay Prince Lacan Acuña Taliano. Subalit mayroong isang bagay na nakaligtaan sa dokumento: ang Konstitusyon ng Pilipinas. Ano ang sabi sa 12 artikulo ng Konstitusyon? Walang duda,
na kung uunawain ang nakatala sa papeles, tunay na ipinagkaloob ng bansang Inglaterra ng Haring si George sa pamilyang Talyano ang buong Pilipinas. Masasabi na ang dokumento ay totoo. Bagamat mayroong mga pirma at patunay sa kasulatan, marami ang nagtatanong kung ibibigay kaya ng mga bilyonaryo, mga politiko, mga oligarko sa Talyano family ang kanilang naipundar. Ibigay kaya ng mga mahihirap ang kanilang mga bahay, mga palaisdaan at sakahan. Siguro bago mo rin ipamigay ang titulo ng lupa ng iyong pamilya sa Filipino royal family, mas maigi siguro kung alamin muna ang nakalahad sa konstitusyon ng Pilipinas. Ito ang pundasyon ng batas sa buong bansa na kailangang sundin ng Pangulo, ng Senado, ng Kongreso at lahat ng munisipyo. Ang sabi sa 12 artikulo ng konstitusyon sa Pilipinas ng lahat ng pampublikong nasasakupan ng teritoryo, kasama ang tubig, mineral, petrol, mga langis na pwedeng panggalingan ng enerhiya, palaisdaan, kagubatan o mga puno, hayop, halaman at iba pang mga likas na yaman ay pag-aari walang iba ng Estado. Sinabi rin na walang prangkisa o certificate o anumang uri ng otorisasyon sa paggamit ng pampublikong kagamitan ang ipagkakaloob kung hindi sa mga Pilipino lamang, mga korporasyon o asosasyon na naiayos sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Sa madaling salita, ayon sa ating konstitusyon na kailangang sundin ng buong gobyerno na ang mga katubigan, kagubatan, sakahan at palaisdaan ay nasa pamamahala ng Pilipinas. At walang anumang prangkisa o karapatan ang ipagkakaloob, ngunit sa kondisyong ito ay dadaan sa mga pagbabago o pwedeng bawiin ng Kongreso para sa ikabubuti ng lahat. At sinabi rin na kung sino man daw ang humadlang o pumigil sa anumang nabanggit ng artikulong ito ay isang inmikal o ituturing na kalaban ng pambansang kapakanan at pwedeng gawing isang kriminal at tanggalan ng karapatan ayon sa batas. Sa madaling salita, hindi lamang ang lalabag sa konstitusyon ang maaaring ipakulong, pati na rin yung mga tumutulong. Sino ang Black Pope? Ang karapatan ng Filipino royal family ayon sa mga dokumento na sila ang tunay na may-ari sa buong Pilipinas ay hindi basta-basta. Yun ay kung mapapatunayan na sila nga ang tunay na angkan ng mga tagiyan na mula sa isla ng Java, bansang Indonesia. Ganun pa man, maraming nakakaunawa sa konstitusyon ang nagsasabi na pagdating sa mga sitwasyon sa loob ng bansa, batas ng Pilipinas ang mangingibabaw. Kaya naman kahit may pirma raw ng 10 hari at reyna ang anumang dokumento, kung ito ay kontra sa konstitusyon ng Pilipinas, hindi ito papayagan ng Pangulo, ng Senado, kahit ng Kongreso. Kaya noong mga taong 2002, naging balita ang pagpigil ng mga husgado sa angkan ni Lapu-Lapu at Raha Sulaiman sa pag-aangkin sa isang ampunan sa Hospicio de San Jose, Manila. Noong Desyembre taong 2015, inakusahan ng prinsipe ng Pilipinas kasama ang mga abogado nito ng land grabbing sa Quezon City. Marahil sa mga susunod na administrasyon, pwedeng baguhin ang konstitusyon ng bansa upang ipagkaloob sa Filipino royal family ang lahat ng lupain sa buong Pilipinas at ang pagbayad na rin ng buwis sa bagong prinsipe. Ganun pa man, nagpatuloy ang pahayag sa Contact Journal hinggil sa tone-toneladang ginto ng mga dugong bughaw. Pinamahala ang pagpapahiram ng 640,000 na toneladang ginto sa isang katolikong pari na nagngangalang Father Jose Antonio Diaz o kilala ng marami bilang Santa Romana o Roman Saint. Ayon sa pahayag, bukod sa palayaw na Santa Romana, gumagamit raw ang pari ng iba pang pangalan, katulad ng Father Hayes. Ngunit mabubulabog ang iyong diwa kung maririnig mo na mayroong mga naniniwala na ang tunay na pagkatao ng paring ito ay walang iba, kung hindi
ang bayaning si Dr. Jose Rizal. Paano nasabing may ugnayan ang bayani sa sentro ng Vatican? Hindi nga ba pinaslang si Jose Rizal ng mga Kastila? Siya nga ba ang pinaniniwalaang Black Pug? Abangan sa susunod na kabanata ang kasagutan sa mga umaaligid na katanungan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang tinaguriang Filipino royal family ay sinusubaybayan ng taong bayan, tinuturing na lahing dugong bughaw ng mamamayan at tinitingala ng sambayanan. Subalit, ang kanilang pag-aangkin sa buong Pilipinas ay masasabing hindi para sa kabutihan ng mga Pilipino, ngunit sa ikahihirap ng marami. Huwag kalimutan, ang naghangad ng kagitna, isang salub ang nawawala. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.